Oh, ito. Oh, panoorin muna natin itong pagdating kay Atong Ang yung sa issue ng sabong. Naku, nakakatakot tong issue ng sabong na to. Napakalalim nito. Kwento ko sa inyo, ha? Ryan, ano ang sagot ni Atong sa pagdawit sa kanya ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungero? Monica, itinanggi nga ni Atong Ang yung mga paratang ni alias Totoy na ang tunay na pangalan ay Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Ang, hindi siya mamamatay tao at wala siyang masamang record. Gayon din yung iba pang mga personalidad na inaaksahan nitong si Patidongan. Napilitan na umunong magsalita sa media ang negosyante at gaming tycoon na si Atong Ang dahil sa bugbog na sila sa mga akusasyon ni Patidongan. Masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi di ba, ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya. May politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. Aniya hanggat maaari nananahimik siya dahil gusto niya sanang resolbahin na lamang sa sarili niya ang isang problema lalo na't kung maliit lamang ang halagang pinag-uusapan. Sa katunayan, tinulungan pa niya si Patidongan noong eleksyon at binigyan ng 12 milyong piso. Pero hindi pa rin ito tumigil sa pang-blackmail sa kaniya. Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, humingi siya na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. Extortion ang nakikitang dahilan ni Ang sa ginagawa sa kanila. Hindi Ako sa totoo lang mga kababayan, I reserve my judgment kung sino nagsasabi ng totoo, si Atong Ang ba o yung witness kuno. Actually, ako nga pinanonood ko yung lahat na sinasabi niya, ang dami niyang dinadamay, bla bla bla, ganito. At ito naman kay Atong Ang. Again, ako for disclaimer lang po. Ako totally against ako any form of gambling. Linawin ko lang yon. Any form. From isabong to sabong, yung mga kung ano-ano mga laro-laro dyan sa cellphone, against talaga ako dyan. Ayoko yan dahil yan nakakasira ng pamilya. Sa simula mukhang papapanalunin ka dyan pero eventually uubusin niya ng pera mo. Yan ang katotohanan. Wala pang yumaman at naging milyonary dyan. Diba? Kalokohan yun. Kung meron man, kwento-kwentong bururot lang yan, parang networking lang ang datingan yan. Ito makinig ho kayo. Pero, ang kinakatakot ko dito, may nabasa ako na opinion na kaya daw tinatarget ito ay dalawang bagay. Two reason kung bakit daw tinarget itong si Atong Ang. Number one, iko-connecto kay Pangulong Duterte. Kasi nung panahon daw ni Pangulong Duterte, parang nabanggit pa ni Pangulong Duterte ito na hari ng mga gambling and yet hindi niya sinita. Yun na. Mukhang ikukunik ito kay Pangulong Duterte. Kaya bantayan natin. Wala akong problema kung ikundunin nyo si Atong Ang. Wala akong problema. Panagutin nyo yung tao. Kung meron kayong sa tingin ninyong sapat na ebidensya, bahala na si Atong Ang na depensa ng kanyang sarili. Pero yung iko-connect nyo na naman kay Duterte ito, naku po, wag naman ganyan. Lahat na lang panggigipit, iko-connect ninyo. Kasi baka mamaya, may nasilip, baka lang kasi isa pang pangalawang opinion dito, meron daw isang hindi ko na lang papangalanan, isang malaking tao talaga ito. Ang tinarget talaga dito ay hindi naman si Atong Ang, si Gretchen Barreto. Dahil daw di umano sa kinaugnayan ni Gretchen Barreto kay Tony Boy Cuangco na kung saan may-ari ng Okada. At itong may-ari ng Okada inaagaw daw ng isang makapangyarihang malaking tao sa Pilipinas. So para gipitin at targetin dahil ayaw ngang
ginigipit ngayon to si Gretchen para bumigay, at pag bumigay, ipapalaylo na nila yung issue dito sa sabong na to. So para gipitin lang si Gretchen, tinarget itong sabong-sabong kuno, si Atong Ang. Something like that. So, yun daw ang isa pang anggulo na malaking awayan ito. Awayan ito ng mga negosyante oligarch. Okay? Yung iba nasa gobyerno, malaking sabi nga nung meron ako nakita at nabasang opinion dito, double wamo daw ito. Bakit? Tatamaan na si Duterte dito, ikukunik nila kay Duterte. Tapos ikukunik mabibigay pa yung si Gretchen daw dahil dun sa Okada, something like that. I really do not know. Ang akin lang, let's observe. Wag muna natin husgahan, tignan muna natin kung what is really happening dito. Kasi hindi na ako naniniwala sa sa yung kung ano lumalabas lang sa media. Pambihira. Ang dami ng witness na kuno na ginamit against the Duterte and other other people na critical sa government, gigipitin lang kung ano-ano ng lies ang Alam mo, ako hindi lang ako mapakwento, pero alos araw-araw pagising ko may panggigipit akong nalalaman sa atin. One day, pag umabot ito talaga sa matinding gipitan, sasabihin ko sa inyo. Kasi ngayong araw na ito, meron na naman akong panggigipit na ginawa sila. Pero susubukan muna natin itong resolbahin. At titingnan ko kung anong plano nila. Kasi sabi ko nga sa inyo tayo po ay tahimik lang. Observe lang tayo ng observe. Hindi tayo yung banat ng banat. Tayo talaga ay nagre-research. Pero pag ito umabot do sa malalaman ninyo. Para pag may nangyari sa akin, malalaman ninyo kung sino yumari sa akin. Abangan ninyo. I-update ko kayo sa issue na to. Itaga nyo yan. Ngayon, tahimik lang po muna ako. Pero bakit ko sinasabi ito? Hindi ho because I want to tackle myself. Hindi yon. It's because kaliwat kanan ang panggigipit sa mga, alam mo yon, somehow, ako nga hindi, medyo minsan nagugulat nga ako. Sabi ko nga, lagi nga binabanggit ng mga kasamahan ko. Kasi ikaw, kilala ka kasi, dami mong viewers. Mahirap kasi pag sikat. Ganun sabi, sinong sikat? Sikat Chupoy? Hindi. Kasi I really don't consider that sikat. Kasi lintik yung views mo. Ano ngayon? Kaya ganun. Nasasaktan sila, tinatamaan sila. Siyempre, puno sila ng kasinungalingan. At dahil dito sa page mo, nakikita nila na lumalabas yung kasinungalingan ng gobyerno. Nadadali sila at nagagalit sila sa'yo. Kaya ganun. Ganun ba? May masinungaling nasa Amerika. Wala naman akong ginagawang kasinungalingan dito. Yung nasa Amerika, yung mga sinungaling doon. Sabi, hindi yun. Wala namang yun. Wala namang impact yung kasi nandun naman yun. Alam naman ng tao na bunganga nun. Hindi, yun na sinasabi sa akin, kinikwento lang sa akin. Sabi ko, ako'y simpleng vlogger laang na nagsasalita sa inyo, sinasabi ko lang sa inyo yung opinion ko sa mga bagay-bagay. Yung ating dapat panghawakan, 'di ba? Ating pong dapat ipaglaban ay yung lamang pong nasa batas. Kaya nga dito sa bagay na to, ako dito sa point ko kila Atong Ang at saka doon sa witness, maganda niyan, magdemandahan na lang. Kasi ang problema pagka pansinin mo pag masyadong public parang public trial lang nangyayari. Bakit hindi magdemandahan? Yeah? Dapat tama yung ginawa ni Atong magdemanda na lang siya. Para doon magkasagutan sa korte. Hindi ko magets bakit ganun? Bakit yung nag-aakusa bakit I mean mayat-maya nasa telebisyon, mayat-maya nasa media. Wala naman akong problema kung kailangan mong manawagan dahil nga naman makapangyarihan yung kalaban mo. Pero maganda niyan para talagang masarado yung issue, idaan sa korte. Para doon magkalabasan, magkapresentahan ng mga ebidensya. 'Di ba? Ma-interview,
may isasalang sa witness stand, tapos mako-cross-examine. Maganda doon ang pag-usapan yan. Oh. At na magkaalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. O yun lang ang sa akin. Sana ganun ang mangyari dyan at hindi lang for publicity. Kasi minsan nakakatakot pag for publicity, meron lang palang... I'm not saying yung witness ginagawa to, ha? Hindi. Pero may mga ganyan kasi. Nag-iingay lang, pero meron palang gusto. Oh, di ba? Alam mo naman, kahit nga yung mga ibang vlogger, ganun din. Di ba? Totoo naman, nag-iingay lang, pero may gusto naman pala. O kaya hindi napagbigyan. Ganun. Hindi natin na lang. Kaya kung talagang sa tingin mo, ginawan ka na masama. Kasi ito, matindi yung mga akusasyon dito. Pagbabanta, papatay, lahat na. Dapat nasa korte na ito. Di ba? Dire-diretso na sa korte ito. Hindi lang for public consumption. Sana. The media presentation is good in the beginning, but kailangan sumunod dyan yung legal issue na, legal na yung approach. Yun lang sa akin. Okay? O, maraming salamat. Kita-kits po ulit tayo mga kababayan. Ako po si Banabay. Sana naman po mag-subscribe kayo. Na may pambayad naman ako sa mga abogado ko. Biro lang. Gago! Oh, by the way, kung gusto ninyong magpa-member dito, baka naman magpa-member na kayo para naman maging independent po tayo. Ha? Tuloy-tuloy po tayong maging independent at wala pong pinapaburang any people o walang nagbabayad na politiko to support Banat Bay at to continue na maging independent, magpa-member po tayo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit